Isang gabi bago ang muling pagbubukas ng aming resort sa Batangas, nakita ko ang asawa kong si Mateo na nakaluhod sa putikan basang-basa sa ulan habang pilit na humahawak sa laylayan ng aking damit. Ang lalaking dati ay tinitingala ko at pinag-alayan ko ng labin, 5 taon ng aking buhay. Ngayon ay nagmamakaawa, nanginginig ang boses sa takot na mabulok sa kulungan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, walang bakas ng awa at dahan-dahang tinanggal ang kanyang mga kamay. Sa sandaling yon, alam kong sa wakas ay nabawi ko na ang danggal na tinangka nilang tapakan. Ang aking pananahimik ay hindi kahinaan, kundi ang mitsa ng kanilang pagkagunaw. Masyado kang praning, Rosana. Napapagod ka lang kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Intindihin mo na lang ang mga bisita at hayaan mo si Jasmine ang mag-asikaso sa akin dahil siya ang nakakaalam kung ano ang kailangan ko. Iyan ang makasalitang binitiwan ni Mateo sa harap ko mismo. Habang ang katulong naming si Jasmine ay nakatayo sa gilid na kayuko. Pero may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Parang may humiwa sa puso ko nang marinig ko yon. Ang resort na ito, ang lupang iniwan sa akin ng yumaong ama ko, ay dahan-dahang kinukuha ng taong pinakapinagkatiwalaan ko. Hindi ko magawang sumigaw. Ang sakit ay nanahan sa aking lalamunan tila isang malaking bara na hindi ko mailabas. Nanuyo ang aking mga labi, at naramdaman ko ang tang-inginig ng aking mga daliri. Hindi ko kailanman naisip na ang sarili kong tahanan ay magiging isang malaking bitag na unti-unting sumasakal sa akin. Pinagmasdan ko ang paligid ng aming sala. Naroon ang mga gamit na pinaghirapan naming ipundar ang mga litrato naming masaya bilang pamilya. Ngunit na yon, ay tila lahat ng yon ay puno ng kasinungalingan. Gusto kong umiyak, gusto kong magmura pero nanatili akong nakatayo. Sa loob-loob ko paulit-ulit na bumabalik ang tanong na parang sirang plaka. Bakit, Mateo? Bakit mo nagawa ito sa amin? Bakit kailangan sa loob pa ng pamamahay na ito? Hindi pa man ako nakakabawi sa sakit, biglang tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula sa bangko ang bumulaga sa akin. Ang huling pondo na itinabi ko para sa matrikula ng anak naming si Bea ay nailipat na sa ibang account. Halos hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay gumuho ang kisame sa ibabaw ko. Sa gitna ng aking pagkataranta, narinig ko ang boses ni Nanay Lita, ang biyanan ko, na sumisigaw mula sa kusina. Inuutusan ako na maghanda ng merienda dahil may darating daw na mahalagang bisita si Mateo. Sa sobrang tindi ng udyok ng galit at takot, kinuha ko ang susi ng kotse at mabilis na lumabas ng bahay. Wala akong makita dahil sa labo ng aking paningin, dala ng mga luhang hindi ko mapigil. Sa gitna ng kalsada, habang mabilis ang aking pagmamaneho, kinuha ko ang aking cellphone at denial ang numero ng pinsan kong si Paolo. Paolo, tulungan mo ako. Pakitingnan ng lahat ng records ng resort, na yun na. Ito ang unang hakbang ng aking pagbawi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung anong panganibang naghihintay pero isa lang ang sigurado ko. Hinding-hindi ko papayag ang makuha nila ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa akin sa aking ama. Ang digmaan ay nagsisimula na at sisiguraduhin ko sa huli ako ang tataya sa ibabaw ng kanilang mga kasinungalingan. Mula sa malayo, nakikita ko ang mga ilaw ng aming resort na tila mga matang nanunood sa aking pagkawasak. Pagbalik ko sa bahay, pilit kong pinatahan ang aking sarili. Pinunasan ko ang aking mga luha at inayos ang aking buhok bago pumasok sa pinto. Ayaw kong makita ni Bia na ang kanyang ina ay durog na. Pero bago pa man ako makahakbang sa hagdan, narinig ko ang boses ni Nanay Lita mula sa kusina, matalas at puno ng panghuhusga. Saan ka na naman galing, Rosana? Gabi na, at marami pang ligpitin dito sa kusina. Buti na lang itong si Jasmine ay napakasipag. Hindi niya ako hinayaang mapagod sa paghahanda ng hapunan, hindi katulad mo na laging wala sa sarili. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko si Jasmine na nakasuot ng aking paboritong apron. Nakangiti siya habang hinahalo ang niluluto niyang sabaw. Sabi niya sa akin ang boses ay tila anghel, pero ang bawat salita ay parang lason. Ate Rosana, huwag po kayo mag-alala. Alam ko pong pagod kayo sa opisina kaya tinapos ko na rin ang pag-aayos ng mga resibo sa front desk. Sabi po ni Sir Mateo kailangan niya raw ng pahinga. Hindi ako nakasagot. Ang bawat salita nila ay parang mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa aking mukha. Gusto kong sabihin sa kanila na ako ang may-ari ng bahay na ito, na ako ang asawa ni Mateo, pero ang aking dila ay tila naging bato.
Nanatili lang akong nakatayo doon pinapanood ang babaeng sumisira sa aking pamilya habang inaalagaan ang aking biyenan. Maya-maya pa may naamoy akong usok mula sa labas, malapit sa may dirty kitchen. Lumabas ako para tingnan kung anong nangyayari. Doon parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nakita ko ang mga piraso ng kahoy na nakatambak sa tabi ng kalan. Hindi ito basta-bastang kahoy. Nakilala ko ang mga ukit sa gilid nito. Yon ang lumang signboard ng resort na mismong si Itay ang nag-ukit bago siya pumanaw. Ang huling alaala ng aking ama sa lugar na ito. Nakita ko si Jasmine na lumapit may hawak na itak at walang pakundangan niyang tinaga ang kahoy para gawin panggatong. Sabi niya sa akin ang hindi tumitingin, "Masyado na pong luma at anay na itong kahoy na ito, ate." Sabi ni Sir Mateo, "Mas mabuti pang pakinabangan natin bilang panggatong para sa pampausok ni Nanay Lita." Sayang naman kung nakatambak lang. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinupulot ko ang isang maliit na piraso ng kahoy na may ukit pa ng pangalan ng aming pamilya. Itay, patawad po. Patawad dahil hindi ko maprotektahan ang tanging iniwan niyo sa akin. Sa bawat lagitik ng apoy, nararamdaman ko ang paglamon nito sa aking danggal. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Bakit mo hinahayaang yurakan niya ang alaala ng tatay ko? Hinanap ko si Mateo sa loob ng kwarto pero wala siya roon. Nang bumalik ako sa pasilyo, nakita ko si Jasmine na palihim na naglalakad patungo sa likod ng resort dun sa kinaroroonan ng lumang Hotuyen o Ho ng mga bangka. Iyan ang lugar na kaming dalawa lang ni Mateo ang gumagamit ang aming taguan tuwing may problema kami. Dahan-dahan ko siyang sinundan sa dilim, pinipigilan ang aking paghinga. Huminto siya sa harap ng pinto ng bodega at doon nanigas ang buong katawan ko sa gulat. Nakita ko kung paano niya itinaas ang kanyang kamay at isa-isang pinindot ang mga numero sa digital lock ng pinto. Ang security code na yon ay petsa ng kaarawan ng anak naming si Bea. Ang code na tanging kaming dalawa lang ni Mateo ang nakakaalam. Isang tunog ng pag-unlock ng pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Jasmine sa loob at dahan-dahang isinara ang pinto. Naiwan ako nakatayo sa labas, nanginginig sa lamig at sa katotohanang mas malalim pa ang kanilang ugnayan kaysa sa aking inaakala. Hindi lang niya ako pinalitan sa puso ni Mateo. Ibinigay na rin ni Mateo sa kanya ang susi ng bawat lihim na mayroon kami. Kinabukasan, nabulabog ang aking umaga sa lakas ng sigawan sa lobby ng resort. Pagbaba ko, bumungad sa akin ang 3 pamilya na galit dahil ang mga kwartong matagal na nilang naibok ay naibigay na pala sa ibang mga guest. Ang mas masakit nakita ko si Jasmine na kunwari nagmamakaawa sa kanila habang hawak ang aming logbook. Sabi niya habang maluha-luha ang kanyang mga mata, "Pasensya na po talaga, ma'am. Si Ate Rosana po kasi ang huling humawak ng booking system kagabi. Baka po dahil sa pagod at stress niya, hindi niya namalayan na na-double book ang mga rooms. Hahanapan ko na lang po kayo ng ibang matituluyan sa kabilang resort. Ako na po ang bahala." Hindi ako makapagsalita. Alam ko sa sarili ko na maayos ang aking listahan bago ako natulog. Ngunit nang tignan ko ang logbook, ang sulat ko ay tila binura at pinalitan ng magulong, lagda na sadyang ginaya ang aking paraan ng pagsulat. Bago pa ako makapagpaliwanag, naramdaman ko ang mabigat na kamay ni Mateo sa aking balikat. "Rosana, ano na naman ba itong gulo na ginawa mo?" Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkahiya sa harap ng mga tao. "Sabi ko naman sa'yo kung hindi mo na kaya ang stress sa pera at sa utang, ibigay mo na ang pamamahala kay Jasmine. Pinapahiya mo ang pamilya natin sa harap ng mga bisita." Pinagtitinginan ako ng mga staff at ng mga kapitbahay na naroon. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa aking buong pagkatao. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang dumating ang anak naming si Bea. Bitbit niya ang kanyang mga gamit para sa pag-alis, sana patungong Manila, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit at luha. "Matotoo ba?" Tanong ni B, ang kanyang boses ay nanginginig. "Sabi ni Papa, ayaw mo raw bayaran ng matrikula ko dahil mas gusto mong ibenta itong resort para magkaroon ka ng sariling pera. Sabi ni Papa, hindi ka na raw maayos, mag-isip, kaya mo ginagawa ito sa amin." "Bia, anak, pakinggan mo ako." Pilit kong hinawakan ang kanyang kamay pero marahas niya itong tinabig. "Huwag mo akong hawakan, ma. Nakikita ko naman ang nangyayari dito.
Gulong-gulo na ang resort dahil sa iyo. Buti pa si Jasmine siya ang gumagawa ng paraan para hindi kami mapahiya. Kung gusto mong sirain ang buhay mo, huwag mo kaming isama. Tumalikod si Bea at tumakbo palayo, iniwan ako nakatayo sa gitna ng lobby habang ang mga tao ay nagbubulungan sa aking paligid. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog. Hinila ako ni Mateo papasok sa aming kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Wala na ang malambing niyang boses. Ang mukha niya ay puno na ng puot at pagbabanta. Inilabas niya ang isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa. Nakita ko ang pamagat ng dokumento, Mental Health Evaluation and Transfer of Management Rights. Sabi ni Mateo habang nakatitig ng matalim sa aking mga mata. Pirmahan mo ito, Rosana. Kung ayaw mong ideklara kitang, baliw sa harap ng korte at tuluyan kang mawala ng karapatang makita si Bea. Pirahan mo ito at hahayaan kitang manatili rito bilang asawa ko sa papel. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap kahit isang kusing sa resort na ito at hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang anak mo. Naiwan akong nakatitig sa dokumentong iyon na nakapatong sa aming lumang family photo na nabasag ang salamin dahil sa pagkakalaglag sa gulo kanina. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang babala. Kailangan kong pumili ang aking ari-arian o ang aking anak. Tinitigan ko ang dokumentong nasa harap ko. Ang bawat letra ay tila mga langgam na gumagapang sa aking paningin. Ramdam ko ang titig ni Mateo naghihintay ng aking pagkatalo. Sa sandaling yon, alam kong hindi ko siya malalabanan kung ipapakita ko ang aking tapang. Kailangan kong maging tubig, tahimik, malalim at dahan-dahang lulunod sa kanila. Sige, Mateo. Sabi ko, ang boses ko ay sadyang ginawa kong gumaralgal at mahina. Pag-iisipan ko. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Gulong-gulo pa ang isip ko, lalo na kay Bea. Hayaan niyo muna ako mapag-isa. Nakita ko ang mabilis na pagingiti ni Mateo, isang ngiting puno ng tagumpay. Akala niya ay tuluyan na akong bumigay. Lumabas siya ng kwarto at narinig ko pa ang pagtawag niya kay Jasmine, marahil ay para magdiwang. Ngunit pagkasara ng pinto, agad kong pinunasan ang aking mga luha. Ang panghihina ko ay isang balat kayo lamang. Naghintay ako hanggang sa sumapit ang hating gabi nang ang buong resort ay balot na ng katahimikan at tanging huni na lamang ng mga kuliglig ang naririnig. Dahan-dahan akong tumayo at nagtungo sa opisina ni Mateo sa kabilang bahagi ng bahay. Alam ko kung saan niya itinataas ang kanyang mga gamit. Gamit ang isang maliit na flashlight, hinalugog ko ang kanyang drawer. Doon sa ilalim ng mga lumang folder, nakita ko ang isang sobreng ang kulay kape. Pagbukas ko, bumulaga sa akin ang mga hotel receipts mula sa isang mamahaling resort sa Cebu. Ang petsa iyon, ang mga araw na sinabi niyang nasa Bicol siya para sa libing ng kanyang malayong kamag-anak. Nakita ko rin ang mga boarding pass. 2 pangalan ang nakasulat, Mateo De Leon at Jasmine Reyes. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Ang sakit ay tila isang malakas na agos na gustong itangay ang aking katinuan. Habang ako ay nagpapakapagod dito sa Batangas para isalba ang aming kabuhayan, nilulustay niya ang aming tera para sa luho ng kanyang kalaguyo. Diyos ko po, paano niya nagawa ito sa amin? Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at pinikturan ang bawat dokumento. Pagkatapos ay dahan-dahan kong ibinalik ang lahat sa ayos. Hindi sapat ang mga resibong ito. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya para hindi niya ako mabaliktad sa harap ng batas. Lumabas ako ng bahay at naglakad patungo sa dalampasigan malayo sa mga CCTV na ipinalagay ni Mateo. Doon tinawagan ko ang pinsan kong si Paolo na nagtatrabaho sa Municipal Tourism Office. Paolo, kailangan ko ang tulong mo. Bulong ko sa telepo nang habang pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nakuha mo ba ang hiniling ko? Rosana, ingat ka, sagot ni Paolo. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Muntik na akong mahuli ng IT consultant ni Mateo habang kinukuha ko ang mga backup ng inyong internal phone system. Pero nakakuha ako ng isang audio file. Isang pag-uusap nila ni Jasmine noong isang gabi sa resort office. Ipinadala ko na sa email mo, pakinggan mo. Binuksan ko ang aking email gamit ang nanginginig na mga daliri. Ipinasok ko ang aking earphones at pinindot ang play. Ang unang narinig ko ay ang tawa ni Jasmine, isang tawang puno ng landi at tagumpay.
Pagkatapos narinig ko ang boses ni Mateo malamig at walang puso. Sabi ni Mateo sa recording, "Konting tiis na lang, Jasmine. Kapag napirmahan na ni Rosana ang mental evaluation papers, idedeklara natin siyang unfit na humawak ng negosyo. Ako na ang magiging sole administrator ng resort. Pagkatapos nun, ibebenta natin ang lupa sa mga developer sa Manila at lilipad na tayo papuntang Switzerland. Hahayaan nating mabulok si Rosana sa isang institusyon habang tayo ay nagpapakasaya sa pera ng tatay niya." Nanigas ang buong katawan ko. Ang boses ni Mateo sa aking tenga ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi lang pala ang resort ang gusto niya makuha. Gusto niya akong tuluyang ilayo sa mundo, itago sa loob ng 4 na pader ng isang ospital para hindi na ako makapagsalita. Ang lalaking pinakasalan ko ay hindi lang pala manloloko. Isa siyang halimaw na handang kumatay ng kaluluwa para sa pera. Ang boses ni Mateo sa recording ay tila isang malakas na sampal na gumising sa akin mula sa isang mahabang panaginip. Hindi na lang ito tungkol sa isang lalaking ng babae. Ito ay tungkol sa isang halimaw na gustong burahin ang aking pagkatao. Habang nakatayo ako sa dalampasigan, naramdaman ko ang lamig ng hangin na humahaplos sa aking balat. Ngunit sa loob ko, ay may apoy na nagsisimulang mag-alab. Hindi niyo ako matatalo. Bulong ko sa hangin. Hinding-hindi ko hahayaang makuha niyo ang lahat. Bumalik ako sa resort. Ngunit sa halip na pumasok sa aming kwarto, dumretso ako sa ng mga bangka. Naalala ko ang nakita ko nung isang gabi ang pagpasok ni Jasmine gamit ang code na kaarawan ni Bea. Bakit dun siya nagtatago? Ano ang meron sa lumang bodegang yon na kailangan niyang bantayan? Gamit ang nanginginig na mga daliri, pinindot ko ang mga numero sa digital lock. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa akin ang amoy ng luma at maamag na kahoy. Hinaluan ng amoy ng langis ng makina. Binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone at nagsimulang maghanap. Inikot ko ang bawat sulok hanggang sa mapansin ko ang isang lumang cabinet sa likod ng mga sirang lambat. May isang maliit na drawer doon na may sariling padlock. Hindi ko na inisip ang ingay. Kumuha ako ng isang piraso ng bakal at pilit itong winasak. Sa loob nakakita ako ng isang makapal na envelope na punong-puno ng mga lumang clipping ng diaryo mula 10 taon na ang nakalilipas. Ang unang headline na bumulaga sa akin ay tila nagpahinto sa tibok ng aking puso. Bata na lunod sa isang resort sa Batangas dahil sa kapabayaan. Pinasa ko ang balita. Ang batang nalunod ay nagngangalang Junjun Reyes, 8 taong gulang. Reyes, ang apelyido ni Jasmine. Nakita ko rin ang isang litrato ng bata at ang mga mata nito ay kahawig na kahawig ng mga mata ni Jasmine. Sa tabi ng diaryo ay may isang sulat kamay na talaarawan. Ang bawat pahina ay puno ng galit at panunumpa ng paghihigan at laban sa pamilya De Leon. "Kaya ka ba narito, Jasmine?" Tanong ko sa aking sarili. "Akala mo ba ako ang pumatay sa kapatid mo?" Biglang dumaing ang sahig na kahoy sa labas. Agad kong pinatay ang aking flashlight at nagtago sa likod ng isang malaking bangka. Narinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Ang anino ng isang tao ay humaba sa sahig ng bodega. "Alam ko nandiyan ka, Ate Rosana." Ang boses ni Jasmine ay hindi na malambing. Ito ay matigas, malamig at puno ng poot. "Huwag mo nang subukang magtago. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito na magkaharap tayo ng malapitan sa lugar na ito." Lumabas ako mula sa aking pinagtatagwa at dala ang envelope ng mga dokumento. Nakatayo si Jasmine sa tapat ng pinto, hawak ang isang mahabang bakal na panggatong. Ang parehong bakal na ginamit niya sa pagwasak ng signboard ni Itay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. "Akala mo ba makakatakas ka sa ginawa niya 10 taon akong nagdusa? 10 taon kong napanaginipan ang mukha ng kapatid ko habang humihingi ng tulong sa ilalim ng tubig. At lahat ng yon ay dahil sa inyo ni Mateo. Dahil sa pagiging sakim niyo sa pera, hinayaan niyo mamatay ang kapatid ko para lang hindi masira ang pangalan ng resort na ito." "Jasmine, makinig ka." Pilit kong pinapakalma ang aking boses kahit na kumakaba ang aking dibdib. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nung gabing yun wala ako rito. Isinisilang ko ang anak ko sa ospital. Hindi ko alam na may batang nalunod." Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Huwag mo akong lukuin, ate.
Sabi ni Mateo, ikaw ang nag-utos na itago ang records. Ikaw ang nagbayad sa mga saksi para tumahimik. At ngayon, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang naramdaman ng nanay ko nang mawala ang kapatid ko. Sisiguraduhin ko mawawala sa iyo ang lahat, ang yaman mo, ang asawa mo at pati na ang anak mo. Itinaas si Jasmine ang bakal na hawak niya handang ihampas sa akin. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang panganib na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Ang bodegang ito na dati ay simbolo ng aming kabuhayan ay magiging saksi sa isang madugong pagtutuos. Nairinig ko ang mabilis na tibok ng aking puso tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hawak ni Jasmine ang bakal at sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang bigat ng put na 10 taon niyang kinimkim. Ngunit sa halip na tumakbo o magmakaawa, nanatili ako nakatayo ng diretsyo. Tumingin ako sa kanyang mga matang puno ng luha at paghihigante. Sige, Jasmine. Ihampas mo ang bakal na yan. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang panging inig. Patayin mo ako rito sa bodegang ito. Pero bago mo gawin yan, itanong mo muna sa sarili mo, bakit si Mateo ang nagkwento sa iyo ng lahat ng ito? Bakit ang lalaking mahilig magsinungaling ang naging source mo ng katotohanan? Bahagyang huminto si Jasmine. Ang bakal na hawak niya ay nanatiling nakataas, pero nakita ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga bisig. Sabi ni Jasmine habang nanginginig ang kanyang labi. Huwag mo akong lituhin, Ate Rosana. May mga dokumento si Mateo. Ipinakita niya sa akin ang mga sulat na pirmado mo ang mga utos mo sa guard na huwag hayaang makapasok ang pamilya ko noong gabing yon. Dokumento, Jasmine, tingnan mo itong hawak ko. Dahan-dahan kong itinaas ang envelope na nakuha ko sa cabinet. 10 taon na ang nakalipas noong ika-7 ng Mayo. Natatandaan mo ba ang petsang yon? Yan ang gabing nalunod si Junjun. At yan din ang gabing isinilang ko si Bea sa Batangas Medical Center. Hinihiwa ang tiyan ko sa operating table habang nag-aagaw buhay ako dahil sa hemorrhage. Paano ako makakapag-utos sa guard? Paano ako makakapirma ng dokumento kung hindi ko man lang mahawakan ng sarili kong anak? Dahan-dahan kong inilapag ang mga lumang medical records sa ibabaw ng isang kahoy na crate. Nakita ko ang pagbaba ng bakal na hawak ni Jasmine. Ang kanyang mukha ay biglang napalitan ng kalituhan. Sabi ni Mateo, sabi niya ikaw ang may-ari ng resort kaya ikaw ang dapat managot. Bulong ni Jasmine, ang kanyang boses ay tila bata na nawawala sa dilim. Jasmine, ang asawa ko, ang administrator ng resort noon panahong yon dahil mahina ang katawan ko pagkatapos manganak. Paliwanag ko habang dahan-dahang humahakbang palapit sa kanya. Sino ang may access sa logbook? Sino ang may hawak ng pera para bayaran ang mga tao? Hindi ako, Jasmine, si Mateo. Siya ang narito sa resort noong gabing yon habang ako ay nasa ospital. Nanlamig ang buong bodega. Nakita ko ang pagbagsak ng bakal mula sa mga kamay ni Jasmine. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog sa lupang sahig, pero tila ba isang malaking kargamento ang nawala sa kanyang balikat. Napaluhod siya at nagsimulang humagulgol, isang iyak na puno ng pangungulila para sa kapatid at pagkadismaya sa sarili. Niloko niya ako. Rito ko narinig ang pinakamasakit na hikbi ni Jasmine. Sabi niya mahal niya ako. Sabi niya tututulungan niya ako makuha ang katarungan para kay Junjun. Kaya ko ginawa ang lahat ng ito. Kaya ko sinira ang bookings mo. Kaya ko kinuha ang loob ni Nanay Lita. Dahil akala ko ikaw ang halimaw. Nilapitan ko siya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi dahil pinatawad ko na siya, kundi dahil nakita ko ang sarili ko sa kanya, isang babaeng biktima rin ng manipulasyon ni Mateo. Hindi ako ang kalaban mo, Jasmine, bulong ko. Pareho tayong ginagamit ni Mateo para makuha ang lupaing ito. At ngayon, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Nakita ko ang pangalan ng witness na sinasabi mong binayaran ko. Hindi ko kilala ang taong yon, pero alam ko kung sino ang malapit sa kanya. Tumingala si Jasmine sa akin, ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Sino? Ang kumpare ni Mateo, sagot ko. Ang taong lagi niya kasama sa sugalan, 10 taon na ang nakalipas. Biglang tumunog ang digital lock ng bodega. Isang pamilyar na boses ang narinig namin mula sa labas, puno ng awtoridad at pagkainip. Jasmine, Rosana, alam kong nandyan kayong dalawa. Buksan niyo ang pinto bago ko pa ito sirain. Si Mateo.
At bay sa tunog ng kanyang boses, alam niyang nabuksan na ang mga lihim na pilit niyang itinago sa loob ng isang dekada. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega, at ang anino ni Mateo ay humaba sa sahig na tila isang dambuhalang hayop na handang manakmal. Pumasok siya, ang kanyang barong ay bahagyang gusot at ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng dagat. Tumingin siya sa aming dalawa ni Jasmine, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sabi ni Mateo, habang dahan-dahang isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Anong klaseng pagtitipon ito ang asawa ko at ang aking katulong nag-uusap sa dilim? Rosana, sabi ko naman sa'yo, kailangan mo na magpahinga. Ang dami mo nang naisip na hindi totoo. Huwag mo na akong lokohin, Mateo. Sagot ko pilit na pinapatatag ang aking bose, kahit naninginig ang aking tuhod. Alam na namin ang totoo. Alam ko na kung anong ginawa mo 10 taon na ang nakalipas. Alam ko na kung paano mo ginamit ang pangalan ko para pagtakpan ang sarili mong dumi. Huminto si Mateo sa tapat ko. Nakita ko ang pagdilim ng kanyang paningin. Lumingon siya kay Jasmine na noon ay nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak, at nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri. Jasmine, huwag kang maniwala sa kanya, sabi ni Mateo. Ang boses niya ay naging malambing muli, ang manipulasyong paulit-ulit niyang ginagamit. Baliw na ang asawa ko. Stress lang siya. Halika na, bumalik ka na sa kwarto mo. Ako na ang mag-aayos nito. Hayop ka, Mateo. Sigaw ni Jasmine, tumayo siya at dinuru si Mateo. Sinabi mo sa akin na si Ate Rosana ang pumatay sa kapatid ko. Sinabi mo na siya ang nagpabaya. Pero nasaan ka noong gabing yon? Nasaan ka habang nalulunod si Junjun? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bodega. Nakita ko ang pagninig ng panga ni Mateo. Doon ko inilabas ang huling alas na nakuha ko mula sa mga dokumento ni Paolo, ang kopya ng orihinal na logbook na itinago ng isang dating empleyado. Nandito ang sagot, Jasmine. Sabi ko, ipinakita ko ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng aking flashlight. Nung gabing yun, 10:00 ng gabi, may isang bangka na lumabas ng resort, kahit may babala ng bagyo. Hindi ito nakarehistro. Walang pirma ng administrator. Pero may isang testigo na nakakita kung sino ang kumuha ng susi sa opisina. Tinitigan ko si Mateo ng diretsyo. Ikaw yun, Mateo. Lasing ka nung gabing yon dahil natalo ka sa sugal. Kailangan mo ng pera kaya pinarentahan mo ang bangka ng palihim sa mga turistang hindi alam ang panganib. At si Junjun, ang batang yon ay nakiangkas lang dahil gusto niyo makatulong sa mga turista para kumita ng bariya. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama sa aming lahat. Hindi lang pala ito kapabayaan. Ito ay isang krem na bunga ng kasakiman ni Mateo. Sabi ni Mateo, ang boses niya ay naging malamig at puno ng pot. Wala na ang maskara ng pagiging mabuting asawa. At ano naman kung ako? Sino ang maniniwala sa inyo? Isang babaeng idedeklara kong baliw at isang kabit na walang pinag-aralan. Rosana, sa tingin mo ba ay hahayaan kitang sirain ang buhay na binuo ko sa loob ng 5 taon na nirahan ako sa anino ng tatay mo. Ako ang nagtatrabaho, pero ikaw ang bida dahil ikaw ang may-ari ng lupa. Pagod na ako maging sunod-sunuran. Biglang nilabas ni Mateo ang folder ng mental evaluation papers na pilit niyang pinapapirmahan sa akin. Pirmahan mo ito ngayon din o sisiguraduhin kong bukas na bukas din kukunin ng mga awtoridad si Bea at hinding-hindi mo na siya makikita. Sabihin na nating totoo ang sinasabi niyo, sino ang may hawak ng ebidensya? Sino ang pakikinggan ng pulis sa bayang ito kung saan lahat sila ay kumpare ko? Sa sandaling ngayon naramdaman ko ang tunay na takot. Hindi para sa aking sarili kundi para sa aking anak. Si Mateo ay hindi lang manloloko. Siya ay isang makapangyariang halimaw na handang sunigin ang lahat para lang hindi siya matalo. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, may isang boses na narinig kami mula sa labas ng bodega. Isang boses na hindi namin inaasahan. Papa, totoo bang lahat na narinig ko? Naroon si B nakatayo. Sa may pintuan, hawak ang kanyang cellphone na tila may nire-record. Ang kanyang mukha ay puting-puti sa takot at galit. Ang boses ni B ay tila isang matalas na kampanilya na bumasag sa lahat ng kasinungalingan ni Mateo. Nakita ko ang biglang pagpula ng mukha ni Mateo mula sa pagiging kampante patungo sa matining gulat at takot.
Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at kay B. Pilit na naghahanap ng paraan para baluktutin muli ang katotohanan. Bea? Anak. Kanina ka pa ba riyan? Nauutal na tanong ni Mateo, dahan-dahan niyang itinago ang folder ng mental evaluation sa kanyang likuran. Huwag kang maniniwala sa narinig mo. Alam mo naman ang mami mo kung ano-anong kwento ang ginagawa para sirain ako sa paningin mo? Halika rito, pumasok tayo sa loob. Huwag mo akong hawakan, Papa. Sigaw ni B, lalong humigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng kanyang pag-iyak. Narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano mo planong ipakuno si mami sa mental hospital. Narinig ko kung paano mo pinatay ang batang yon para lang sa pera ng sugal. Paano mo nagawa ito? Paano mo nagawang maging ganito kaimbi? Lalapit sana si Mateo kay B, pero mabilis akong humarang sa gitna nila. Hindi ko nahahayaang mahawakan niya ang anak ko. Sa sandaling yon, wala na ang takot sa aking puso, tanging ang bagsik ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak ang nananaig. Huwag mo lalapitan ang anak ko, Mateo. Sabi ko, ang boses ko ay mababa pero puno ng babala. Tapos na ang laro mo. Narinig ka na ng sarili mong dugo at laman. Biglang tumawa si Mateo, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa at baliw na katapangan. Sabi niya habang nakatitig sa aming lahat, "At ano naman kung narinig mo, Bea? Sa tingin mo ba ay maniniwala ang mga tao sa isang teenager? Ako ang haligi ng tahanang ito. Ako ang may koneksyon sa munisipyo sa mga pulis. Isang tawag ko lang, kukunin nila ang mami mo dahil sa unstable niyang pag-iisip. At ikaw? Susunod ka sa akin dahil ako ang ama mo." Habang nangyayari ang lahat ng ito, napansin ko si Jasmine sa isang sulok. Nakaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang maliit na kahoy, na bangka ang laruan ni Junjun na nakita niya sa loob ng bodega. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila doon lang nag-sink in sa kanya ang lahat ng sakripisyo at kasalan ng ginawa niya para sa lalaking pumatay sa kanyang kapatid. Dahan-dahang tumayo si Jasmine. Wala na ang galit sa kanyang muka, tanging ang malalim na pighati. Inilabas niya ang kanyang sariling cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Sabi ni Jasmine, ang boses niya ay basag, "Hindi lang si Bea ang may recording, Mateo. Simula nang pumasok ako sa bahay na ito, naka-on ang voice recorder ng phone ko sa tuwing magkasama tayo sa kwarto. Akala ko mga ebidensya yon laban kay Ate Rosana. Pero ngayon, puno ang memory ng phone ko ng mga pag-amin mo tungkol sa mga peking pirma sa mga utang mo at kung paano mo nilustay ang pera ng resort para sa mga kaibigan mong politiko." Tinitigan ni Jasmine ang laruan ni Junjun at hinalikan nito. "Junjun, patawarin mo si ate. Maling tao ang hiningan ko ng katarungan para sa iyo." Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad. "Ate Rosana, gagawin ko ang lahat para mabulok ang lalaking ito sa kulungan. Kahit ako pa ang sumunod sa kanya, basta makuha lang ni Junjun ang hustisya." Nagpanting ang tenga ni Mateo. Akmang susugurin niya si Jasmine para agawin ang cellphone, pero mabilis na kumilos si Bea. Tumakbo si Bea palabas ng bodega habang sumisigaw ng saklolo. "Tulong-tulong sa barangay, tawagan! Niyo ang mga pulis!" Sigaw ni Bea na narinig hanggang sa labas ng resort. Natigilan si Mateo. Alam niyang sa bawat sigaw ni Bea, unti-unting gumuguho ang pader na itinayo niya sa paligid namin. Tumingin siya sa akin, ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Pero hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil nahuli siya. Sabi ko sa kanya habang dahan-dahan kaming lumalabas ng bodega ni Jasmine. "Sinabi ko sa iyo, Mateo, ang lupaing ito ay pundasyon ng pawis at danggal ni Itay. Hinding-hindi mo ito matatapyas gamit ang iyong mga maduming kamay. Ngayong gabi, hindi lang ang resort ang nawala sa iyo. Nawala na rin ang kaisa-isang taang tumingala sa iyo bilang bayani." Ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila mas lalong naging mabigat matapos lumabas si Bea para humingi ng saklolo. Nakatayo si Mateo sa gitna, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis ay umaagos sa kanyang noo kahit malamig ang simoy ng dagat. Tumingin siya sa amin ni Jasmine. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang hayop na naku-corner at handang manakmal para lang makatakas. Sabi ni Mateo, ang boses niya ay gumaralgal na at puno ng desperation. "Rosana, Jasmine, makinig kayo. Huwag natin palakihin ito. Pamilya tayo, di ba, Rosana?
Isipin mo si Bea. Kapag nalaman ng lahat na ang ama niya ay nakuulong, masisira ang kinabukasan niya. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na may amang kriminal? Huwag mong gamitin ang anak ko para itago ang baho mo, Mateo. Sagot ko, pilit kong hinahawakan ng mahigpit ang envelope ng mga ebidensya. Ikaw ang sumira sa kinabukasan ni Bea nang piliin mo maging halimaw. Ikaw ang pumatay sa danggal ng pamilyang ito. Biglang lumingon si Mateo kay Jasmine. Jasmine, mahal dinala kita rito dahil gusto nating magsimula ng bagong buhay, di ba? Ibigay mo sa akin ang phone mo. Pag-uusapan natin ito. Kaya natin ayusin ito, kukuha tayo ng magaling na abogado para sa kaso ng kapatid mo. Isang mapait na niti ang kumawala sa mga labi ni Jasmine. Mahal, ginamit mo ako, Mateo. Ginamit mo ang sakit na nararamdaman ko para sa kapatid ko para lang gawin akong kasangkapan sa paninira mo kay Ate Rosana. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Nung gabing nalunod si Junjun, nakita mo siya, di ba? Nakita mo siyang kumakaway sa gitna ng dagat, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tumingin ako kay Jasmine pagkatapos ay kay Mateo. Anong ibig mong sabihin, Jasmine? Sabi ni Jasmine, ang boses niya ay puno ng poot at pighati sa isa sa mga recordings namin habang lasing si Mateo na ikuwento niya. Nakita niya raw ang maliit na kamay ni Junjun na lumulubog sumasaltik sa tubig. Pero hindi siya tumawag ng tulong. Hindi siya humingi ng saklolo sa mga Coast Guard dahil takot siyang malaman ng lahat na pinarentahan niya ang bangka nang walang permit. Hinayaan niyang lamunin ng dagat ang kapatid ko para lang hindi siya mapagalitan ni Itay at para hindi mawala ng lisensya ang resort. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Tinitigan ko si Mateo, ang lalaking pinangakuan ko ng katapatan sa harap ng dambana. Hindi lang siya naging pabaya. Pinanood niya ang isang 8 taong gulong na bata na mamatay para lang sa sarili niya kaligtasan. Halimaw ka! Bulong ko, ang aking boses ay puno ng pandidiri. Hindi ka lang manlolo ko, Mateo. Isa kang mamamatay tao. Sa sobrang galit sinugod ni Mateo si Jasmine para agawin ang cellphone nito. Ibigay mo sa akin yan. Hindi niyo ako masisira, hindi niyo ako mapapakulong. Mabilis akong humarang at itinulak si Mateo. Sa gitna ng aming pagbubunyi, narinig namin ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang ingay ng mga tao mula sa labas. Dumating na ang barangay kapitan kasama ang mga awtoridad, gabay ang sumisigaw na si Bea. Bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Tumambad sa amin ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis. Nakita ko ang mukha ni Mateo na unti-unting nawalan ng kulay. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas sa likod ng kanyang ulo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi na niya kayang itago sa likod ng kanyang mga manipulasyon. Lumingon ako kay B na nakatayo sa likod ng mga pulis, umiiyak at nakayakap sa kanyang sarili. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Tapos na, anak, tapos na ang bangungot natin. Abang pinupustura ng mga pulis si Mateo, tiningnan ko si Jasmine. Nakatayo lang siya sa isang sulok yakap pa rin ang laruang bangka ni Junjun. Alam naming dalawa na kahit nahuli na ang salarin, ang sugat ng nakaraan ay hinding-hindi naganap na maghihilom. Pero sa gabing ito, sa gitna ng amoy ng dagat at liwanag ng mga sirena, naramdaman ko ang unang bugso ng katarungan. Ang loob ng presinto ay puno ng amoy ng luma at maamag na papel hinaluan ng usok ng sigari, at tunog ng electric fan na tila pagod na sa pag-ikot. Nakaupo ako sa isang mahabang bangko, yakap-yakap si Bea, na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa panginginig. Sa tapat namin sa loob ng isang maliit na kwarto na may rehas, nakita ko si Mateo, hindi na ang kagalang-galang na administrator ng resort, kundi isang lalaking gusot ang barong at puno ng put ang mga mata. Sabi ni Mateo habang kinakausap ang isang pulis na kakilala niya, "Sir, alam niyo naman ang totoo. Nag-aaway lang kaming mag-asawa. Itong si Rosana masyado lang naging emosyonal dahil sa stress sa negosyo. At yang si Jasmine, isang disgruntled employee lang yan na gusto mang extort ng pera. Wag niyo kaming gawing iskandalo rito." Napatingin ako sa kanya. Kahit nasa likod na siya ng rehas, nagagawa pa rin niyang baluktutin ang katotohanan. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig ko ang mabilis na pag-atungal ng isang babae mula sa labas. Pumasok si Nanay Lita, ang biyanan ko, na halos himatayin sa iyak habang inaalalayan ng isang malayong kamag-anak.
Dumiretso siya sa akin, at sa harap ng maraming tao ay itinuro ako ng kanyang nanginginig na daliri. Rosana, ano itong ginawa mo sa anak ko? Bakit mo hinayaang kaladkarin si Mateo na parang kriminal sa harap ng mga kapitbahay? Wala ka bang utang na loob? 5 taon kang pinagsilbihan ng anak ko tapos ganito lang ang igaganti mo sa kanya. Nanay, makinig po kayo. Pilit kong pinapakalma ang aking boses, kahit kumukulo ang dugo ko sa galit. Pinagtangkaan ni Mateo na agawin ang resort. Niloko niya ako at higit sa lahat, napatunayan naming may kinalaman siya sa pagkamatay ng kapatid ni Jasmine. May ebidensya kami, nanay. Ebidensya ang dumi ng isip mo, Rosana. Sigaw ni Nanay Lita, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong presinto. Ang mahalaga ay ang pamilya. Ang iisipin mo si B? Paano na lang ang sasabihin ng mga tao sa Batangas na ang tatay niya ay nakulong dahil sa sarili niyang asawa? Bawiin mo ang reklamo mo ngayon din. Kung hindi isusumpa kita bilang manugang ko. Tiningnan ko si Nanay Lita. Nakita ko sa kanya mga mata ang bulag na pagmamahal sa isang anak na kahit kailan ay hindi niya tinuruan ng tamang direksyon. Tumingin ako kay Bea na noon ay nakatingin din sa kanyang lola nang may halong lungkot at takot. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng aking anak. Hindi ko babawiin ang reklamo, nanay. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ko ito ginagawa para saktan kayo. Ginagawa ko ito dahil kailangan ng katarungan para sa akin, para kay Bea at para sa batang namatay dahil sa kasakiman ng anak niyo. Ang hiya ay hindi nagbumula sa pagsasabi ng totoo, kundi sa pagtatakip ng krimen. Biglang lumapit ang abogado ni Mateo, isang lalaking nakasuit na may dalang briefcase. Ngumiti siya sa akin ng may kahulugan. Sabi niya, Mrs. De Leon, baka gusto niyo munang pag-isipan ng inyong mga pahayag. Mayroon kaming hawak na dokumento na nagpapatunay na sumasailom kayo sa matinding psychiatric stress kamakailan. Baka mabaliktad ang sitwasyon at lumabas na ang lahat ng ebidensya nyo ay gawa-gawa lang ng isang isip na hindi na maayos ang takbo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Yan ang bentahin ni Mateo, ang pera at ang mga koneksyong binuo niya gamit ang aking kayamanan. Ngunit bago pa makasagot ang abogado, lumapit si Jasmine mula sa kabilang panig ng presinto. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang maliit na laro ang bangka ni Junjun. Sabi ni Jasmine habang nakatitig sa abogado ni Mateo, "Sige, subukan niyong palabasin na baliw si Ate Rosana. Pero paano niyo ipaliliwanag ang recording na ito kung saan malinaw na inaamin ni Mateo na siya ang pumatay sa kapatid ko? Para lang hindi masira ang lisensya ng resort. Paano niyo ipaliliwanag ang mga bank transfers niya sa inyo gamit ang pondo ng kumpanya na hindi autorisado?" Natahimik ang abogado. Ang mukha ni Mateo sa loob ng selda ay unti-unting napalitan ng desperasyon. Sa sandaling yon alam kong hindi na ito tungkol sa hiya o sa utang na loob. Ito ay tungkol sa katotohanang walang sinumang makakatakas sa anino ng kanyang sariling nakaraan. Lumingon ako kay Nanay Lita na ngayon ay napaupo na lang sa bangko at humahagulgol. Masakit para sa akin na makita siyang ganyan pero kailangan ko manindigan. Ang aking pananahimik ay tapos na. Mayong gabi, ang boses ko ay hindi na muling mapapaos sa ilalim ng kanilang mga pagbabanta. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa abot tanaw ng Batangas, ang liwanag nito ay tila hindi sapat para alisin ang lamig sa loob ng presinto. Nakatayo ako sa harap ng rehas ni Mateo, pinagmamasdan ang lalaking dati ay itinuring kong mundo. Wala na ang mapagmataas na administrator. Ang natira ay isang lalaking nakayuko, gusot ang damit at tila biglang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Sabi ni Mateo, ang boses niya ay mahina at basag malayo sa dating otoridad na ipinapakita niya. Alam mo ba, Rosana, sa loob ng 5 taon na kasal tayo, hinding-hindi ko naramdaman na sa akin itong resort. Kahit saan ako tumingin, nakikita ko ang anino ng tatay mo. Ang mga ukit niya, ang mga plano niya, ang mga batas niya. Para akong isang empleyado na pinatulog lang sa master bedroom. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luhang pumatak mula sa kanya mga mata, isang luhang hindi galing sa manipulasyon, kundi sa matagal na kinimkim na ingit at kahihiyan. Business perspective, Rosana. Gusto ko lang namang patunayan na kaya kong palagiin ito sa sarili kong paraan. Dugtong niya pilit na gumagamit ng mga salitang Ingles na tila ba proteksyon niya laban sa katotohanan.
Gusto kong magkaroon ng pangalan na hindi nakadikit sa pamilya De Leon. Pero sa tuwing sinusubukan ko, lagi mong ipinapaalala sa akin na lupa mo ito, na pera mo ito, na utang ko sa tatay mo ang lahat ng mayroon ako. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkaunawa na ang lahat ng kasama ang ginawa niya ay nagmula sa isang maliit at sugatang ego. Ngunit hindi sapat ang kanyang insecurity para maging dahilan ng pagkamatay ng isang bata at ang pagtatangkang sirain ang aking katinuan. Mateo, hindi ang anino ni Itay ang sumakal sa iyo. Ang boses ko ay matatag, bawat salita ay may timbang ng katotohanan. Ang sarili mong kasakiman at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ang gumawa niyan. Minahal kita, hindi dahil sa administrator ka ng resort, kundi dahil akala ko ay mabuti kang tao. Pero mas pinili mong pumatay ng kaluluwa para lang sa isang pirasong papel at titulo. Inilabas ko ang folder ng deed of sale na muntik na niya ipirma sa akin sa pamamagitan ng pananakot. Dahan-dahan ko itong pinunit sa harap niya. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa aking pandinig, ang pagtatapos ng kanyang kapangyarihan sa aking buhay. Sabi ni Mateo habang nakatitig sa mga piraso ng papel na naglalaglagan sa sahig. Anong gagawin mo ngayon? Akala mo ba ay matatapos ito rito? May mga pirma ako, Rosana. May mga dokumento akong itinago na magpapatunay na kasabwat ka sa lahat ng utang ng resort. Maling-mali ka, Mateo, sagot ko. Dahil habang nag-aabang ka rito, kausap na ni Paolo ang mga investor na kadil mo. At alam mo ba kung anong nalaman nila na ang lahat ng dokumentong ipinakita mo sa kanila ay peke dahil ang tanging may karapatang pumirma sa anumang bentahan ay ang tunay na tagapagmana ng lupang ito, ako. Lumapit si Jasmine mula sa likuran, kodala ang isang brown envelope. Ang kanyang muka ay seryoso, wala na ang bakas ng takot. At huwag mo kalilimutan, Mateo. Ang huling pirma na kailangan mo para makalabas ng kulungan ay hinding-hindi mo makukuha. Dahil ako mismo ang tatayo bilang pangunahing testigo sa kasong homicide at estafa na isasampa laban sa'yo. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Mateo. Ang huling mitsa ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng namatay. Napaupo siya sa sahig ng selda, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka, habang naririnig ko ang kanyang mahinang hikbi. Sa sandaling yun alam kong wala na ang lalaki pinakasalan ko. Lumingon ako kay Jasmine at kay B na naghihintay sa labas ng presinto. Ang laban ay hindi pa tapos. Meron pang paglilitis at mga legal na hakbang, pero ang pinakamahirap na bahagi ay nalampasan ko na. Ang pagharap sa katotohanan ng walang takot. Paolo, ihanda mo ang lahat ng kailangan sa resort. Bilin ko sa aking pinsan sa pamamagitan ng telepono. Sa linggong ito, bubuksan nating muli ang pinto. Pero sa pagkakataong ito, wala nang lihim. Wala nang takot. Itatayo natin ang katarungan sa mismong lupang tinangka nilang nakawin. Ang sikat ng araw sa Batangas ay tila mas matalim ngayong umaga, tumatagos sa malalaking bintana ng aming main hall. Dito sa bulwagang ito, kung saan maraming okasyon ng saya ang ipinagdiwang nakalatag ang mga dokumentong magtatakda ng katapusan ng lahat. Naroon si Ate Rivera, ang abogado ni Mateo, kasama ang mga kinatawan ng malaking developer mula sa Maynila. Sila ay handa ng kunin ang lupang pinaghirapan ni Itay. Sabi ni Ate Rivera habang inaayos ang kanyang salamin at tinitingnan ang kanyang mamahaling rilo. Nasaan na si Mrs. De Leon ayon sa huling bilin ni Mr. Mateo De Leon kahit wala siya rito dahil sa di pagkakaunawaan sa pulisya, ang special power of attorney na hawak ko ay sapat na para ituloy ang transaksyong ito. Sayang naman ang investment kung mauuwi lang sa wala dahil sa domestic issues. Eksaktong pagtapos niya ng pagsasalita, pumasok ako sa hall. Kasunod ko si Paolo na may dalang mga kahon ng dokumento, si Bea na nakataas ang no, at si Jasmine na seryoso ang muka. Nanatili akong tahimik habang papalapit sa mahabang mesa. Ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang bigat ng 15 taon ng aking pagtitiis. Walang pipirma sa kahit anong papel na yung araw, Ate Rivera. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero umalingaw-ngaw sa buong silid. At lalong walang magaganap na bentahan ng lupang ito. Tumawa ng maikli ang abogado. Mrs. De Leon, baka nakakalimutan nyo. May pirmadong kasunduan si Mr. Mateo sa aming mga kliyente. At ayon sa records, siya ang tumatayong administrator na may buong kapangyarihan. Administrator, oo, pero hindi may-ari, sagot ko.
Inilapag ko sa mesa ang orihinal na titulo ng lupa na may tatak ng Registry of Deeds. Ito ang tunay na titulo. At kung titingnan nyo ang mga dokumentong ipinakita ni Mateo sa inyo, mapapansin nyo ang pagkakaiba ng mga lagda. Paolo, ipakita mo sa kanila? Inilatag ni Paolo ang mga forensic report na nakuha namin sa tulong ng mga eksperto. Ang mga pirma ni Rosana sa deed of sale at sa power of attorney ay wad. Sinadya itong gayahin ni Mateo para manipulahin ang inyong kumpanya. Ito ay isang kaso ng falsification of public documents. Nakita ko ang pagbabago ng timpla ng muka ng mga developer. Nagsimula silang magbulungan, ngunit hindi pa ako tapos. Tiningnan ko ang kinatawan ng kumpanya si Mr. Cheng, isang matandang negosyante na kilala sa pagiging strikto pagdating sa reputasyon. Mr. Cheng, sabi ko diretso sa kanyang mga mata. Hindi lang pera ang nakataya rito. Ang lupang gusto niyong bilhin ay may bahid ng dugo. 10 taon na ang nakalipas, isang bata ang namatay dito dahil sa illegal na gawain ni Mateo. Pinagtakpan niya ang krimeng yon gamit ang pondo ng resort na ninakaw niya sa akin. Kung itutuloy niyo ang bentahang ito, hindi lang kayo bibili ng lupa, bibili rin kayo ng isang malaking iskandalo na sisira sa pangalan ng inyong kumpanya sa buong bansa. Biglang tumayo si Jasmine. Humakbang siya pasulong at inilapag sa mesa ang maliit na laruang bangka ni Junjun. Ako si Jasmine Reyes. Ako ang kapatid ng batang nalunod. At ako rin ang saksi kung paano inamin ni Mateo de Leon ang kanyang kasalanan. Mayroon kaming recordings, mayroon kaming mga testigo mula sa mga dating empleyado na sinuhulan niya para manahimik. Handa kaming lilantad sa media at sa korte. Naging bingi ang katahimikan sa loob ng hall. Ang boses ni Jasmine ay puno ng katarungan na 10 taon ding nabaon sa limot. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Ate Rivera. Alam niyang talo na sila. Sabi ni Mr. Cheng pagkatapos ng mahabang sandali, "Attorney, itigil ang lahat ng ito. Ayaw naming madamay sa kahit anong kriminal na gawain. Cancel the deal, na yun din." Pero Mr. Cheng, pilit na hirit ng abogado pero itinaas lang ni Mr. Cheng ang kanyang kamay para patahimikin ito. Lumingon si Mr. Cheng sa akin at bahagyang tumango bilang paggalang. Mrs. De Leon, humihingi ako ng paumanhin. Hindi namin alam ang tunay na kwento sa likod ng resort na ito. Mukhang tama ka, ang danggal ng pamilya ay hindi pwedeng tapatan ng kahit anong halaga. Nang umalis ang mga developer at ang kanilang abogado, tila nabunutan ako ng isang malaking tinik sa dibdib. Napaupo ako sa upuan, nanginginig ang aking mga kamay sa tindi ng emosyon. Nilapitan ako ni Bea at niyakap ng mahigpit. "Managawa natin! Ligtas na ang resort ni Lolo!" Bulong ni Bea habang umiiyak. Tumingin ako kay Jasmine na nakatayo malapit sa bintan, nakatingin sa dagat. "Jasmine? Salamat." Lumingon siya sa akin, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi na puno ng pait at ginhawa. "Para kay Junjun, eto Ate Rosana, at para na rin sa atin. Ngayon, wala na tayong dapat ikatakot." Alam ko na bukas haharapin namin ang mas mahabang proseso sa korte para tuluyang maipakulong si Mateo. Pero sa gabing ito, habang pinagmamasdan ko ang mga ukit ni Itay sa dingding ng hall, alam kong sa wakas ay matahimik na ang kanyang kaluluwa. Ang diwa ng aming tahanan ay hindi na muling mababahira ng kasinungalingan. Pagkalipas ng ilang buwan, ang ingay ng korte ay napalitan ng katahimikan ng dalampasigan. Ngayon ang araw ng huling hatol. Nakatayo ako sa labas ng gusali ng korte sa Batangas, hawak ang kamay ni Bea habang pinagmamasdan namin ang paglabas sa mga pulis, kasama si Mateo. Nakasuot na siya ng kulay kahel na damit, ang kanyang mga kamay ay nakapuso sa harap at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan. Sabi ng wis kanina, guilty si Mateo sa kasong falsification of public documents at reckless imprudence resulting in homicide. 12 taon. Iyon ang presyong kailangan niyang bayaran para sa lahat ng kasinungalingan at buhay na binitay niya sa kanyang kasakiman. Tumigil si Mateo sa harap namin, tumingin siya kay Bea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, pero huli na ang lahat. "Bea, anak, sumulat ka naman sa akin." Bulong niya, ang boses niya ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Bea. Tumingin lang siya sa kanyang ama nang may halong lungkot at pagtanggap bago dahan-dahang tumalikod.
Yon ang pinakamasakit na karma para kay Mateo, ang makita ang sarili niyang anak ay hindi na siya tinitingnan bilang isang bayani, kundi bilang isang estrangerong sumira sa kanilang pamilya. Pagbalik namin sa resort, sinalubong kami ni Nanay Lita. Hindi na siya sumisigaw. Nakaupo lang siya sa tapat ng altar, may hawak na rosaryo. Alam ko kahit masakit sa kanyang nangyari kay Mateo, natanggap na rin niya ang katotohanan. Siniguro ko na mananatili siya sa resort at aalagaan siya hanggang sa huli niyang hininga. Hindi dahil sa kailangan ko, kundi dahil yon ang turo ni Itay, ang huwag kalimutan ng utang na loob kahit sa mga taong nagkasala sa atin. Sa may pampang nakita ko si Jasmine na nag-aayos ng kanyang mga gamit. May dala siyang maliit na bag at hawak niya ang kamay ng kanyang anak. Lalapit sana ako sa kanya, pero siya ang naunang lumapit sa akin. Ate Rosana, sabi ni Jasmine, ang kanyang mga mata ay malinaw na at wala ng pot. Aalis na po kami. Pupunta na kami sa Cebu, doon sa pamilya ng nanay ko. Gusto ko pong magsimulang muli. Patawarin niyo po ako sa lahat ng gulo at sakit na naidulot ko. Numiti ako sa kanya, isang ngiting galing sa puso. Salamat din, Jasmine. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa mga kasinungalingan ni Mateo. Sana ay mahanap mo ang kapayapaang hinahanap mo. Iniwan ni Jasmine ang maliit na laruang bangka ni Junjun sa ibabaw ng isang malaking bato sa tabi ng dagat. Isang simbolo na sa wakas ang kaluluwa ng kanyang kapatid ay malaya na. Ilang linggo matapos ang gulo, muling nagbukas ang aming resort. Pero hindi na lang ito basta-basta bakasyunan. Sa harap ng lobby naroon ang isang bagong signboard, maganda matibay at may ukit na pangalan ni Itay. Sa ilalim nito ay may maliit na plaka, Junjun Reyes Safety Center. Nagtayo ako ng libreng training center para sa mga mangingisda at mga bata tungkol sa water safety para wala ng pamilya ang dumanas ng sakit na naramdaman ni na Jasmine. Ngayon ang araw ng pag-alis ni Bea patungong Manila para sa kanyang kolehiyo. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa sasakyan, tumingin siya sa akin at numiti. Proud ako sa iyo, Ma. Ang galing mo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dahil sa iyo ito, anak. Dahil sa pagmamahal mo. Nang umalis ang sasakyan ni Bea, naiwan ako mag-isa sa dalampasigan. Pinanood ko ang paghampas ng mga alon sa pampang. Naramdaman ko ang hanging dagat na tila isang yakap mula kay Itay. Ang resort na ito, ang aking buhay at ang aking dangal ay muli kong nabawi. Hindi dahil sa nanalo ako sa isang laban, kundi dahil pinili kong manatiling totoo sa gitna ng mga pagsubok. Ang katarungan ay hindi laging mabilis at ang paghilom ay hindi laging madali. Pero sa bawat paglubog ng araw, alam kong may bagong pag-asa na darating. Ako, si Rosana De Leon, at ito ang kwento ng aking pagbabalik mula sa anino ng pagtataksil patungo sa liwanag ng aking sariling katotohanan. Sana ay naging makabuluhan ang paglalakbay nating ito sa kwento ni Rosana. Ang sugat na dulot ng pagtataksil ay sadyang malalim, ngunit sa huli, ang katotohanan pa rin ang magpapalaya sa atin. Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig mula simula hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Mga mahal kong tagapakinig, ramdam ko ang bigat ng bawat eksena, lalo na ang bahagi kung saan pinyunit ni Rosana ang mga dokumento ng kanyang asawa. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating danggal ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa kahit anong yaman o maling pag-ibig. Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan ng marami nating kababayan na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya at karapatan. Kayo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Rosana, kakayanin niyo rin bang magpatawad o mas pipiliin niyo ang tuluyang lumayo? Ano ang pinaka hindi niyo malilimutang bahagi ng kanyang pakikipagsapalaran? Saan niyo man kami pinapakinggan ngayon, sa loob ng inyong mga tahanan, habang nagtatrabaho sa ibang bansa, o habang nagpapahinga, nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na lumika ng mga makabuluhang kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Manatiling matatag at laging manalig sa katarungan. Tinitulo ng kwento, ang pawis at dangal ng De Leon Resort. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng ating tagapakinig na si Marie Cris, 45 taong gulang mula sa Batangas, na nagpadala ng kanyang karanasan upang magsilbing aral na ang katapatan ay pundasyon ng tunay na tahanan.
Laging tandaan ang lahat ng mga karakter at pangyayari sa kwentong ito ay sadyang binago at ginawang piksyon para sa inyong libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa lahat. Tagumpay nating nairaos ang kwentong ito. Hanggang sa muli.